hapon sa inyo lahat. At first time ko pong gumawa ng vlog. Una sa lahat ay bumabati ako sa inyo ng maligayang panonood sa lahat ng mga audience sa buong mundo, kasi marami pong nararating ang social media, ang ating YouTube platform. Ang aking video na gagawin na pasimula na mai-share sa inyo yung paggawa po ng outlet na madaling gawin ito sa mga marunong nang gumawa. Pero pagka hindi mo alam ang gagawin kahit na madali, di ba? Lalo na yung mga takot sa kuryente, mga takot sa wire pa lang, ayan na pong humawak. Ito po, madali lang naman po ito. At syempre yung sa mga gustong matuto ng mga DIY sa bahay, magastos din kasi kung laging tatawag ka ng electrician, lagi kang magpapakabit kahit outlet, yung extension wire na lang ay hindi natin alam ikabit. Madaling gawin lang yun, lalo na sa mga kalalakihan. Mga babae nga kayang gawin ng ibang mga babae yun. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo bilang electrician na kahit pa paano yung mga natutunan ma-share din sa inyo para makatulong din sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Siyempre, bago kayo gumawa, tandaan niyo magsuot po kayo ng gloves. Lagay kayo ng gloves para kasi yung wire lalo na po yung stranded wire, ito po, yan matalas po yan. Pagka po natusok po yung ating balat, pwede pong masugatan. Siyempre, pag natusok tayo nito ng wire na yon, at saka ito nahiwa tayo ng electrician knife, ito nakakasugat din po ito ng daliri. Kaya maging tayo, safety po. Huwag natin kalilimutan palagi yon, mag safety tayo. Yan, ito po, ayan. Kahit pa paano, may gloves tayo. Kahit hindi po rubber, pansamantala, tayo, mag-gloves. Okay, start na tayo. Ito po yung ating utility box. Kaya po itong lalagyan niya kasi po, yung extension na ito, gagawin ko po ito para po sa mga, halimbawa, gusto ko magsaksak ng welding machine, yung portable welding machine. Gagawa ko ng aking outlet. Gagawa ako ng aking outlet para kahit na medyo malaki ang load, mga motor pump, pwede po kahit pa paano. 1 gang outlet lang. So, yan. May wire ako na 3.5 ang size na. Para kahit pa paano gumana ng maayos, wag namang masunog, no? Yan, syempre para maganda-ganda naman, patuloy nyo ng maigi. Kayo magmadali sa paggawa para maganda rin yung maging kalabasan. Patuloy nyo. Yun po, isa pa po yan. Tumatalsik po yan. Baka makapunta sa mata, di kaya sa ilong. Delikado rin. Diba? Patayin muna natin. Yan. Pantay na yung dalawa. Siyempre, para pantay naman yung wire natin, lalagyan ko ng tape. Lagyan ko ng tape para hindi naman siya nakabuhag-hag. Para dikit-dikit man sila. Parang, siyempre, magkaisang wire sila. Kasi magwalay. Lagyan natin ng tape para medyo maganda-ganda rin. Lagyan natin. Siguro, kung marami kayong electrical tape, mga 1 foot, okay, lagyan nyo. Lagyan nyo. Para pag kahinila ninyo, hindi naman po siya nakabuhag-hag. Sabi nga, hindi naman siya nakahiwa-hiwalay kahit pa paano magkadikit sila.
Ano lang ito, kahit pa paano magamit natin. Mahalaga matutunan nyo po dito yung technique matutunan natin. Kasi po ako, nag-start ako magkabit ng wire. Yung hindi pa po kasi ano nun proper ang pag-electrician ko noon, pagkakabit ng mga wire, pagdudugtong, saka yung pagkakabit ng mga bulb. Nagsimula ako 1996. Tagal na panahon na, may sabihin tanda na ako. Yan po. Tapos ano na lang, tuloy-tuloy nakikitanong kung anong magandang gawin. Ganun lang po, ganun naman tayo natututo nanonood ng mga video ng iba para matuto at gawin. Ganun lang po, share lang po tayo. Okay, medyo huwag kayo mainip ha, tagal kasi nito, dapat itinave ko muna. Kunti na lang ito, mga 1 minute tapos ko na to. Tapos kakabit na po natin yung kaya lang yung aking ano pala plug, wala akong plug. Bali basta may pakita ko lang muna sa inyo yung sa outlet, yung sa ano mismo, sa 1 gang switch. Kasi po ito, ang problema po ito karaniwan ng mga ng mga electrician. Diba? Ang ginagawa nilang pang extension outlet nila. Extension wire. Talaga nilang outlet. Ito po, medyo po ito Ang mailalagay mo lang dito na flat. Yung flat siya, yun. Yung siya malapad. Yun po yung mailalagay. Pero pagka bilog na po ang tsura, hindi na po magagamit. Kaya mas maganda po yung universal. Yung ganito po. Ang kahit flat, kahit bilog, okay lang. Yun po yung gagamitin natin. So, kakabit na natin. Madali lang po ito. Pero ito, yung mga nagwe-welding, yung maakyat sa bubong, minsan, yung mga hinihila yung wire pagka may ginagawa sa labas, mas maigi. Ilagay po natin dito. Ito. Yung wire na to, tanggalin lang naman po natin yan. Halimbawa sa bahay po sa inyo, gusto nyo pong may gagawin kayo sa bahay nyo, gawa po kayo nito. Kung kayong dalawang wire na 3.5, kung medyo malaki-laki yung load nyo, okay na po yun. Lagay nyo, sok-sok nyo ng ganyan. Yan. O hihilain nyo pa yung ganyan. Tapos, ito na po. Ganito lang ito Ito. Yan. Pakita mo lang yung ginagawa ko, yung mukha ko. Hindi naman, wala naman silang matututunan dyan sa mukha ko. Matututunan nila ito, yung pagkakabit dito. Yan. Yan. Ano lang yan, 1 gang outlet. Yan, siyempre susuk-suk lang natin dyan. Wala pong yan dyan, kahit magkabaliktad, okay lang po yan. Outlet naman po yan siya. Baliktad, okay lang po. Yung iba natatakot, ano kaya ikakabit ko dyan? Yun yung mga nagtatanong ng ganon. Mayroon po mga sekreto pa doon, medyo malalalim na. Pero sa mga baguhan lang, okay matatakot. Magkabaliktad lang, kabaliktad po yan. Okay matatakot kasi hindi naman po yan sasabog. Wag lang po ninyong gagawin. Magdidikit po yung itong wire na ito. Tapos nakasaksak po yung dulo, sasabog po talaga yan. Magiging short circuit po yan. Ako, kuryente po yung kapwa wire. Sisiklab na po yan pag gangalingan ng sunog. Yan po, iwasan po ninyo. Yan, siyempre, babalatan na po natin. Ang pagbabalat, pwede pong para pong nagbalat ng mangga. Okay lang din. Ganyan-ganyan. Okay yan. Pero kung gusto nyo medyo pwede nyo pong ganun-ganun. Kaya nga po, yung itsura niya ganito. Wala kayong ganito. Kahit kutsilyo, okay lang po yan. Kutsilyo sa bahay, siyempre, hindi naman natin po na
kayo ay mayroong gamit, hindi naman kayo electrician sa bahay, ang karaniwan dyan kutsilyo. Yan, gagawin natin. Yan, pwede nyo pong ganunin na, huwag nating aartihan. Basta matanggal. Yan, okay na. Ilalagay nyo na po yan dito. Ano? Pero kasi yan dyan ano eh, may ano yan tinatawag silang line. Ito yung line. Line. Pwede po yung line na yan. Diyan nyo po ilagay yung live wire natin. Ibig sabihin, yung hot wire, yung live wire natin, yung may supply na galing po sa atin pong service provider. Yan, ilagay nyo. Yung iba nilalagyan po ng tanda. Lagyan natin ng tanda para yan, ito po yung line. Yan. Okay. Para mayroon tayong tanda. Yan. Para hindi malito. Kasi baka malimutan daw eh. Yan. Tapos, ito, balatan natin uli ang kabila. Yan na, balatan natin yan. Pag nabalatan natin yan, siyempre, mawawala yung balat. Ayan. Okay. Medyo ano lang po ito, mahirap kasi hindi naman po tayo electrician talaga. Ano na po, mga first time. Pero talaga pag first time medyo mahirap. Yan. Tutusok natin ulit. Pag natusok mo yan, palagay ko hindi na yan. Pag binunot-bunot yung ganyan, hindi na mahugot. Ibig sabihin kumapit na po yun. Okay na. So, ganun nyo na po. Ano nyo lang po, medyo sandangkal po sa mula dito. Lagyan yung sandangkal. Para pag nagbunot po kayo, medyo may allowance din. Pag binunot yung ganyan, gusto kayong ayusin, mayroon, hindi kayo mahihirapan. Kasi kung dito lang, mahirap po. Sandangkal, pues, pag ano yung gano'n, madali. Tapos gano'n nyo lang po yan. Iyan nyo lang po. Ayusin din natin. Para hindi rin po. Yan. Pag nailagay nyo ng gano'n, yan na. Mayroon na kayo magiging outlet kahit pa paano. Siyempre, may binigay ang kumpanya na kanyang tornilyo. Ilalagay po natin ito. Yung tornilyo na yan, ilalagay natin para hindi makawala itong ano na ito, itong one gang outlet na ito. Lalagyan natin yan. Yan. Una, kakamayin muna natin. Shoot lang muna natin siya sa butas. Yan, may butas po kasi yan eh. Yung butas na yan. Hindi natin isushoot yung kanyang maliit na bolt. Ito. Yan o, meron yan siya. Yan. Diyan natin isushoot natin yan siya. Pag na-shoot nyo na yan siya, para mabilis, mayroon tayo tinatawag na star screw. Yan. Siyempre, tutusok lang natin, pipihitin na po natin. Para lang po kayo naglalaro. Yan. Sige lang ng sige hanggang sa matapos. Dali lang po ito. Medyo nababagalan ko sa screw, kamahin nyo para mas mabilis. Kung talagang gusto nyo na mabilis, gamitin ninyo. Takbo kayo. Pero hindi po pwede po yan dito. Ano po, sige. Pag napagod kayo sa daliri nyo, balik kayo ulit sa screw. Hanggang sa humigpit po yan. Pag mahigpit na, tama na, baka mabasag naman. Yung iba hanggat kaya nababasag yung plastic. Plastic lang po kasi yan. Bagaman matibay yan, pero dapat tapos ipapantay po natin. Yun yan. Pantay sa gitna nyo ilagay. Sa kanyo hihigpitan. Pag nahigpit nyo na, kabila, siyempre pantayin din natin para maganda rin ang kanyang tsura. Yan. Gitna na, tapos pihitin nyo na po ng mahigpit yung tamang hindi na po siya makawala. Pagka sa tingin nyo hindi na makawala, tigilan nyo na.
Oh, yan. Okay na ba? Okay na. Ano ba yan? Okay na. Tapos lagyan na natin yung ito, yung takip. Oo. Siyempre dito sa takip, meron po yung ano, yan oh. Meron yung mga mga naka-usli na yan. Shoot lang natin. Shoot natin. Oh. Yan yung gilid niya. Tapat lang natin yan. Oh. Tapos didiin lang natin yan. Pag tumunog ng malakas yan, sabihin okay na yan. Oh. Meron ka ng outlet. O, diba? Tapos yan, itong dulo na ito, yung kabilang dulo nito, hindi ko lang po ano ito nabilihan ng ano, ng plug, yung pang saksak. So, yan. Yung plug na ito, ay nabibili po ito pero at least yung pagkabit po dito sa utility box, natutunan na po ninyo sa susunod na video pag nakabili ako ng ano ng plug, ipopost ko din po para buo yung video ko. Ito napanood niyo, bitin pa kayo, pero sa mga susunod kukompletohin ko na po. Medyo nagkulang lang ng time, din nakabili ng ano, biglaan kasi yung ano raw pagbibideo. Kaya binidyo ko na agad ito. Sa susunod, ito namang pagkabit ng plug na para maisaksak natin. Ngayon, sa iba naman, kahit wala na ito, sa mga sanay na mga electrician, kahit walang outlet, pwedeng isaksak yan. Pero delikado po yung pagka may makakasama kayong bata. Huwag kayong maglalagay ng outlet na yung saksakan po, yung inyo palang plug ay walang ano, handle na kagaya nito. Dahil lang ha, kukuha lang ako, papakita ko. Okay, balik tayo. Ito yon yung plug na yun, oh. Yan, dalawa. Dalawa. Ngayon, sige, kakabit ko na lang ito para sa inyo. Kakabit ko dito para matutunan na ninyo, para buo na yung video pala, para yung pagkabit ng plug papunta sa wandang outlet ay masundan na po ninyo. Maliit lang na bagay ito pero sana may matutunan po tayo. Sige, tanggalin ko muna to para sa inyo yung video na ito. Tanggalin ko muna yung gloves ko kasi yung video gusto ko kasi mabuo na para at least masundan nyo na ang ating pagkakabit ng outlet at saka yung plug pagsaksak sa ano. Tapos test i-ano natin. Try. Oo, subukan natin kung gagana ba siya. Palagi ko gagana. Ito, ganito lang po yung magiging ano po ng outlet po natin. Yan. Ano lang ito, sample lang po ito, for tutorial lang po. Basta ito po, yung dalawang wire na yan yung dalawang wire na yan, ito po kasi flat cord po ito siya, flat cord. Yung itong ano nga pala, yung aking ginawa na outlet na pwedeng pagsaksakan ng medyo malaki-laking load, sa halimbawa yung portable welding machine, mahirap pong ikabit dito yan. Kaya ang ginagawa po dito sa wire na to, mayroon pong isang special pa na plug na medyo malaki. Malaki yung ibang ginagamit nila yung bilog, yung rubber. Ito kasi maliit yung wire, kaya tama lang po siya dito sa maliit din na ito. Pero ang pagkakabit po sa kanya, wag pong magdikit yan yung dalawa. Kaya nga meron pong ano yan, pagitan. Pagka nilagay mo po yung ano, takip na ito, yun ang magsisilbing boundary nila para yung wire na nakakabit dito at dito sa kabila ay hindi po magpang-abot. Para hindi po magkaroon ng short circuit. Kasi delikado po yun. Wag po kayong magkakabit ng wire na magpapang-abot po yung mga hibla nila
kahit po yung gahibla lang po ng buhok, isang hibla lang po yan, pag yan po yung nagdikit, magi-spark po yan, masusunog po yung wire ninyo, at pagka nasunog po yung wire, maaari po mag-create po ng sunog. At ito rin pong extension wire, ayon po sa yung mga iba na nasa tagapagpaalaala para wag magkaroon ng sunog, yung extension wire po talagang iniiwasan nila na gumamit ng extension wire dahil pinanggagalingan nga ng sunog. Minsan tayo talagang hindi maiwasan, gawa tayo ng extension, ayusin na po natin. Kaya huwag natin pagdikitin, ayusin natin. Yan po, okay na. Kaya sasara ko na po yan. Yan lang po yung pagkakabit dito sa dulo nito. Iwasan nyo po yun. Huwag magdikit. Yan lang po ang maisishare ko sa inyo para po kahit papaano sa mga makapanood ng video na ito ay may ma-share po ako sa inyo. At ma-enhance na rin yung aking yung isip, kasi minsan pagka nagtuturo tayo, nagpa-practice tayo ng ganito, hindi lang din po kayo ang natututo, maging kami na rin na mga nag-i-install, nare-remind po kami. At saka sa mga safety rules na lagi kaming nare-remind. Kaya ito po, may gloves ako. Yan. In case na dumaplos ang kahit matalas yan, hindi mahihiwa. O, di ba? Pero pag wala yan, diretso. Kasi, di ba, natusok ka na itong meron kang safety. Hindi basta-basta. Hindi diretso sa balat. Di ba, susugatan. Kaya, yun lang po, yung safety, huwag nating kalimutan. Yung tatandaan natin paano yung tamang pagkakabit. Yun, natututo na po tayo. Sige po, salamat po. Sa ibang pagkakataon po uli, gagawa po tayo ng video. Ano lang po kayo, mag-comments kung ano po yung gusto nyong video tutorial na pwedeng matutunan po ninyo. Isulat nyo lang po sa comments po, comment section. Siyempre, baka gusto nyo rin po mag-subscribe para updated po lagi kayo sa mga videos na akin pong i-upload sa inyo. Ano po? At syempre, pwede nyo rin pong i-share. Alam ba, nagustuhan ninyo, share nyo po. Kung hindi naman, okay na rin. Kahit hindi nyo na i-share, okay na po yun. Salamat po. Marami sa inyo.